very interesting kasi ang pakilala niya at gusto niyang ipakilala sa mga kapastoran, beloved. Okay. Tawag niya sa lahat, beloved. Tawag niya sa sarili niya, beloved. Lahat ay mga beloved. One time, nung bago-bago pa lang, dumalaw siya sa bahay ng kanyang kapatid. At yung anak ng kanyang kapatid, biglang nagsabi, nabisita tayo. Pinakilala niya sarili niya as beloved. Minahal. At yun po, hindi lang po siya beloved. Tayo pong lahat ay beloved. Say amen to that. Ang Panginoon, yung lover, tayo ang beloved. Tayo yung mga minahal ng ating Panginoong Diyos. So the question sa message this morning is to understand kung anong ibig sabihin ng open doors. What does it mean when God opens a door for His beloved? Minsan, pag nakikita natin yung pintuan na very symbolic, yung open door. Minsan, nagsisimbolize ng opportunities. Open door na mga opportunities. Pero dito sa passage natin, tingnan po natin, that God opens the door by His authority. Pakiulit nga, basahin natin. God opens the door by His authority. Open door sa passage na ito, pinapakilala muna kung sino yung magbubukas ng pinto. Kung sino yung may authority. Right? Pag binubuksan natin yung pinto, kahit sino sa atin pwedeng magbukas, mag-close. Pero yung open door na ito na tinutukoy sa Revelation chapter 3, ang Panginoon lang ang pwedeng magbukas at pwedeng mag-close. Tingnan natin, basahin natin yung passage natin, sabay-sabay. To the angel of the church in Philadelphia, write, these are the words of Him who is holy and holds the key of David. What He opens, no one can shut, and what He shuts, no one can open. So dito sa pagpapakilala kung sino yung may authority na magbukas at magsara, ito ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ yung tinutukoy dito, who is holy and true, who holds the key of David. Pero tingnan po natin na itong Jesus Christ na ito, ang title niya is Holy and True, holds the key of David. Yung Holy and True, makikita natin sa Old Testament na title ng Panginoong Diyos. Pinapakilala ni si Jesus Christ ay Diyos. Siya yung may authority. Siya yung may power to open and close the door. And no one can open kung kanyang close, no one can shut kung kanyang binuksan. Now, ito ay isinulat sa church sa Philadelphia. Nasaan ang Philadelphia ngayon? Nandoon sa Turkey. Noong last year, nabigyan ako ng opportunity na makatravel doon. Ang problem, sa mga churches namin, 5 lang yung lugar at hindi namin nadalaw itong Philadelphia. Okay, medyo malayo sa dadaanan namin. Pero there are 7 churches na sinulatan ni John. At isa ito, yung Philadelphia. Unlike other churches in Revelation, it receives no rebuke. Kung titingnan po natin yung mga 7 churches na sinulatan ni John,
may mga appreciation at may rebuke. Dito, walang rebuke. May appreciation, walang rebuke. Dito sa Church of Philadelphia. Now, sa next na slide, Jesus' authority over entrance and service into God's kingdom reassures the marginalized church that their future is secure. Dahil ang Diyos mismo na makapangyarihan sa lahat, si Jesus Christ mismo, ang may hawak ng susi, pinapakita dito yung security ng simbahan ng Philadelphia and even lahat ng simbahan. Actually, ang tawag dito marginalized church kasi maliit lang yung simbahan na yon tapos mahina pa. Mahina. Titingnan po natin mamaya kung gaano sila kahina. Pero sila ay nagpapatuloy dahil sa lakas ng Panginoong Diyos. Okay. So una, pinakita natin dito yung authority ng Panginoong Diyos about opening and closing doors. Siya yung may authority. Pangalawa, what does it mean when God opens a door for His beloved? Okay, basahin natin ng sabay-sabay sa next slide. Second point, God opens the door for those faithful. Okay, sa mga follower ni Jesus Christ, yung mga tapat, yung mga beloved ng Panginoong Diyos, God opens the door. Sa passage natin, in verse 8 and 9 sa chapter 3, sabi ni Jesus Christ, I know your deeds. Okay. Napakahalaga mga kapatid na alamin natin or isipin natin or i-remember natin lagi na alam ng Panginoon ang ginagawa natin at kung ano ang nangyayari sa atin. Ano yung sitwasyon natin? Okay. Sabi ni Jesus Christ, I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. Hallelujah. Para sa mga taga-Philadelphia, may sinasabi ang Panginoong Hesukristo na siya mismo ang nagbukas ng open door para sa kanila that no one can shut. I know that you have little strength. Mahina kayo. Yet you have kept my word and have not denied my name. Yung ibang mga churches, minsan nagko-compromise sila. Pero sa Philadelphian church, sabi dito, you have kept my word and have not denied my name. May mga challenges, may mga persecutions, may mga pagan na nagpa-persecute sa kanila. Sa verse 9, very interesting kasi kahit yung mga Hudyo, pinapersecute din sila. Verse 9, I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars. So may mga Hudyo na ang tawag dito, nandun sila sa synagogue of Satan. Nagga-gather sila sa synagogue, gathering ng mga Hudyo to hear the word of God. Pero sabi ni Jesus Christ, ang pagtingin ko doon, synagogue of Satan. Sila ay kasama sa mga nagpe-persecute sa mga Christians at that time. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Okay. Marahil itong mga pagans, itong mga Hudyo, inukutya sila. Hindi kayo mahal ng Panginoon kasi mga mahihina kayong nilalang. Okay. Mahina kayo, maliit kayo, hindi kayo mahal ng Diyos ninyo. Marahil yun yung pagkukutya sa kanila. Pero sabi dito ni Jesus Christ,
I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Minahal ko kayo. Very interesting kasi past tense. Of course, yung pagmamahal ng Panginoon is past, present, and future. May passage na makikita natin mamaya. Pero ang emphasis dito ay yung sukdulang pagmamahal ng Panginoon, pinakita niya in the past tense nung si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen to that? Yun po yung pinaka-sukdulan na pagpapakita ng Panginoong Diyos ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga beloved na katulad natin. Mahal tayo ng Panginoon noon pa, ngayon, at magpakailanman. Pero pag inisip natin kung paano binigay ni Jesus Christ ang kanyang pagmamahal, yun na yung sukdulan na ang kanyang buhay, isakripisyo niya doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung sineselebrate natin na pagmamahal ng Diyos para sa atin. Kaya si Jesus Christ namatay para sa akin. Namatay para sa iyo. Can you say amen to that? Mahal tayo ng Panginoon. Yun po yung sinasabi dito sa mga taga-Philadelphia. Minahal ko kayo. Kinukutyaman kayo na hindi ko kayo minahal. Ang katotohanan, minahal ko kayo. Now, itong open door na tinatawag is for effective service, witness, and gospel advancement. Ang sinasabi ng Panginoon, binibigyan ko kayo ng opportunity na paglingkuran ako. It's your time to shine. Maliit man kayo, pero gagamitin ko kayo for gospel advancement. At nagpatuloy yan, mga kapatid. Ang Turkey, or yung at that time ay Asia Minor, naging center ng Christianity. Dumami ang dumami mga Christians. Pero dumating yung pinakamatinding pagsubok. Yung atakihin sila ng mga Turks, ng Muslim. Pero sa gitna noon, ang Church of Philadelphia, sila yung tumayo. Nagbagsakan yung iba, pero sila ay nagpatuloy up to the 14th century. Later on, talagang nag-alisan na yung mga Christians doon kasi sinakop sila ng mga Muslim. Pero lumipat naman sila sa western area. At nawala man sila sa lugar na yon, napunta naman sila sa west. Daladalin nila yung mga manuscripts, yung Greek Bible. And ayon sa mga historians, isa ito sa nag-contribute ng tinatawag natin na Reformation in the 16th century. Kasi sa West, Christianity noon, close, hindi binabasa yung Bible. Pero yung tinatawag nilang rediscovery of the Greek language. And then, nung dinala nila doon yung mga Greek text of the Bible, binabasa ng mga reformers. Nakatulong ito sa Reformation. So, nagpatuloy pa rin yung influence ng Philadelphian Church and even yung mga churches doon sa Asia Minor. At hanggang sa ngayon, nagpapatuloy ang influence ng Christianity. Hanggang sa ngayon, purihin ang Panginoong Diyos. Hindi po natatapos, nasakop man sila doon, pero nagpatuloy pa rin. Because this is an open door
na ang Panginoon ang nagbukas. Opportunity para paglingkuran ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, meron din po tayong tinatawag na open door sa ating church. Yung panahon natin ngayon, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon to be His witness para ipakilala siya sa marami pa. Open pa rin po ang opportunity sa Pilipinas. Hallelujah. Sa Turkey, medyo mahirap na kasi Muslim. Sa ibang mga countries talagang mahirap. Pero dito sa ating bansa, malaya pa rin po ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Binibigyan tayo ng open door ng ating Panginoong Diyos. To serve Him, to witness, to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Now, yung sabi dito na I have loved you, minahal tayo ng Panginoong Diyos. Para kay Pablo, yung experience na pagmamahal ng Panginoong Diyos na kanyang naranasan, ito yung nagbibigay lakas sa kanya para paglingkuran ang Panginoon. Basahin natin ang kanyang testimony sa next na slide. Basahin natin ng sabay-sabay. For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Okay. So, sabi ni Pablo, Christ's love compels us. Ang nag-uudyok sa atin, ang nagtutulak sa atin sa paglilingkod sa kapwa, sa Diyos, ay yung pagmamahal mismo ng ating Panginoong Diyos. Can you say amen to that? Dahil binuhos ng Panginoon sa ating puso ang kanyang pagmamahal, pwede rin tayong magmahal sa iba. To share His love. To share the gospel para sa iba. Now, sa next na slide, sabi dito, Philadelphia means brotherly love. Okay. Philo, pag-ibig. Adelphos, brother. So, brotherly love ang ibig sabihin ng Philadelphia. Brotherly love becomes a lens for understanding the church's witness. Community love. Their endurance is not rooted in power, but in covenantal love, both divine. I have loved you, sa verse 9. And mutual love within the church. So, yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa mga taga-Philadelphia, ito yung papalakas sa kanila kahit sila ay mahina. Mahina sila, pero nasa kanila ang pagmamahal ng Panginoong Diyos. At dahil doon, may tinatawag na mutual love, they love each other, and they love even yung mga nasa labas. Contrast with opposition. While they face hostility from the synagogue of Satan, their identity is defined by love, not conflict. Okay. Hindi sila nakikipag-away sa mga Hudyo, yung mga pagan na kumukutya sa kanila. But yung identity nila is dahil sila'y minahal ng Panginoon, sila rin ay mapagmahal. Actually, sa 7 churches na sinulatan ni John, 2 po ang pinakamensahe. First, ang tunay na mananampalataya, they hold on to right doctrine. Ang tawag natin is orthodoxy. Right doctrine. And then, right practice or orthopraxy. And ang na-specify ay pagmamahal, pag-ibig. Kung gaano minahal ng Diyos ang mga Christians, tayo,
Mapagmahal dapat tayo. Yun po yung message ng Revelation chapter 3 sa mga churches. Open door. The door that no one can shut is grounded in divine love and extended through their faithful witness. Sa next slide, the Philadelphian church was rooted in love, not power. So ang application natin sa workplaces, sa schools, sa communities, Christians can hold fast by showing consistent love even when influence seems small. Now, gusto kong magkwento ng konti sa next na slide. Ito yung mga pamangkin ni Lynn. Nung malapit na kaming umalis, ang sabi ng isa yung babae, sabi niya, "Tita, hindi na kayo babalik dito sa Maasin. Wala na kayong babalikan. Wala na si Mama. Wala na si Lola." Pero sabi ni Lynn, "Bakit? Wala na ba akong pamilya dito? Wala na ba akong mga kapatid?" Okay. Ang word na lagi kong naririnig sa kwentuhan nila, yung word na pinangga. Pinangga yan ni Mama Aning, pinangga yan. Ano yung pinangga? Oo. Minahal. Minahal. Bakit siya umiiyak? Pinangga kasi siya ni Mama Aning. Okay. Isa yung sa nagustuhan ko na word dito sa kanila, yung word na pinangga. It's very common na sasabihin nila na minahal. Minahal kasi yan. So, si Lynn, sabi niya, babalik siya kasi meron pa rin siyang mga pinangga doon, mga mahal sa buhay. Tawag natin dito mga mahal sa buhay. Okay? Mahal sa buhay. Ang ganda ng mga terms natin, yung mahal sa buhay, pinangga, okay, minahal. We have those words na lalong napupurify pag tayo ay mga mananampalataya. Kasi ang pag-ibig na ito ay galing sa ating Panginoong Diyos. At ito yung ating gustong i-celebrate sa ating church. Itong Love Month, sineselebrate natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Pagmamahal sa ating kapamilya. Pagmamahal sa ating ka-church. Sa ating mga kaibigan. Okay. Sa ating romantic relationships. Pagmamahal yan. But everything should be purified by the love ng Panginoong Diyos na sabi niya, malalaman nila that I have loved you. Dahil minahal tayo ng Panginoong Diyos, ang pagmamahal na yan ay aagos, mag-overflow para sa iba. Panghuli po, what does it mean when God opens a door for His beloved? Sa next slide, basahin natin ng sabay-sabay. God opens the door toward future hope. May pag-asa lagi ang mga minahal ng Panginoon. Basahin natin ng sabay-sabay yung Revelation 3:10-11. Start. Because you have obeyed my command to persevere, I will protect you from the great time of testing that will come upon the world to test those who belong to this world. I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take away your crown. Okay? Yung word na persevere, you have obeyed my command to persevere. Ang utos ng Panginoon is, you persevere. Hold fast. Okay. Magpatuloy. Laging sinasabi, have faith. Okay. Ano man ang mangyari, ang sabi ni Jesus Christ,
I am coming soon. Okay? Babalik si Jesus Christ para sa kanyang mga beloved. For His church. He is the head. He is the groom. We are the body. We are the bride. Babalik siya para sa atin. At ang laging warning niya is, hold on, hold fast, so that no one will take away your crown. Okay. It is a threat. It is a warning. A warning. Usually, ginagamit ng Panginoon ito para ang kanyang mga beloved, ang mga Christians, hindi patulog-tulog, kundi magiging alert. Okay. Pero hindi rin ibig sabihin nito na kakayanin nila sa sarili nila. Alright? Kasi nga, mahina nga sila eh. Mahina yung taga-Philadelphia eh. Pero ang kalakasan nila ay yung katotohanan na I have loved you. Minahal ko kayo. Minahal tayo ng Panginoong Diyos. Now, merong doctrine na tinatawag na perseverance of the saints. Or minsan tinatawag natin na preservance of the saints. Pine-preserve tayo ng Panginoon. Nagpi-persevere tayo. Nagpapatuloy tayo. Okay? Pero kung magpapatuloy tayo sa sarili nating lakas, kulang. Di natin kaya. Okay. Parang ngayon, gutom na ako. Halimbawa, gutom na ako. Hindi ako kumain kanina kasi kahapon kasi sabi ni Lynette, Daddy, lumalaki ka na. Dapat mag-reduce ka. Okay, so umpisa na akong hindi kakain. Maybe mag-fasting ako pag breakfast kasi lumalaki na yung tiyan ko. Pag si Lynette nagsabi, nakikinig ako eh. Kasi dati, ayaw niya na ng pork, ayaw niya ng baboy. Tapos sabi ko, pag kinaya mo yan ng 1 month, sige, hindi na rin ako kakain ng pork. Ngayon, hindi na rin ako kumakain ng pork. Buti ang ulam natin, adobong manok. Ang misis ko na. Bawal chicken. Ngayon, halimbawa, hindi ako kumain. Okay. Ilang araw na hindi ako kakain. Kakayanin ko kaya ang marathon mula dito hanggang Maynila. Okay. Ang tutulong sa akin ay yung pagkain para makaya ko. Ang tutulong sa atin para makaya natin yung buhay, yung journey natin sa Christian life ay ang Panginoong Jesucristo. Siya po yung nutrition natin. Siya po yung kalakasan natin. Siya yung pagkain natin sa buhay para kakayanin natin yung journey hanggang sa pagbabalik ni Jesus Christ mismo. Ito yung tinatawag natin na doctrine of perseverance of the saints. Magpapatuloy tayo hanggang sa pagbabalik ni Jesus Christ. Hanggang kunin tayo ni Jesus Christ. Bakit? Dahil sa kanyang kalakasan, sa kanyang pagmamahal. Sa next na slide, sabi ni Charles Spurgeon, isang mangangaral, if there is one doctrine I have preached more than another, it is the doctrine of the perseverance of the saints even to the end. Sometimes, ang tinatawag natin dito yung eternal security. Na secure tayo. Na ililigtas tayo ng Panginoon hanggang sa bandang huli. Dahil sa kanyang tulong, dahil sa kanyang kalakasan. Napakaganda yung laging illustration, yung footprint in the sand. Diba? Nasabi ni Jesus Christ doon, I have carried you. Yung hindi mo na kaya, I have carried you. Ako ang bumuhat sa iyo at naglakbay tayo. Buhat-buhat kita nung hindi mo na kaya. Okay, so yun yung tinatawag natin na perseverance of the saints. Sa John 10:28 hanggang 29, basahin natin ng sabay-sabay.
I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoong Diyos. Can you say amen to that? Hallelujah! Inawit din natin kanina yung katotohanan na yan. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ, I stand. Saan tayo nakatayo? Sa ating sariling power? Mahina nga tayo eh. No. We stand in the power of Christ. Ayon sa ating inawit. Hallelujah. Sabi sa Jeremiah 31 verse 3, basahin natin ng sabay-sabay. Sabi ng Panginoon, I have loved you with an everlasting love. Hallelujah. Yung pagmamahal ng Panginoon ay everlasting. Minahal tayo noon pa man. Hindi man nalikha yung mundo, minahal na tayo ng Panginoon. And even yung future, yung eternity future, mahal pa rin tayo ng Panginoong Diyos. So, tinatawag natin dito na eternal security. Secure tayo sa pagmamahal ni Jesus Christ. Walang makakaagaw, walang makakaseparate sa atin sa pagmamahal ng Panginoong Diyos. I have loved you with an everlasting love. Minahal tayo ng Panginoong Diyos. We are secured. Hold fast to God's love. Let it anchor your identity when the world measures worth by success or romance. Okay? Yung identity ng iba kasi sa kanilang success sa buhay or kung ilan na ang kanilang naging boyfriend or naging girlfriend. Okay. Pero sa atin mga kapatid, ang success natin, minahal tayo ng Panginoong Diyos. Yan po yung identity natin. We are loved and called. Amen. Tingnan natin yung passage uli natin. Sabi dito, meron daw tayong crown sa next na slide. So that no one will take away your crown. Meron yung eternal security ng ating kaligtasan, pero pagdating sa reward, sa crown of rewards, meron yung mas marami. Mas marami ang kanilang crown, mga rewards. Okay? Mas meron yon. So, pwede na iba, mas marami yung crown nila. Yung iba naman, mas kukunti ang rewards nila. Yun ay tinuturo sa Bible. Pero still, sa biyaya, sa grace ng Panginoon, kaya lagi nating hihingin, Lord, tulungan po ninyo ako para magawa ko ito. Of course, may crown yan, may reward yan. Pero sa tulong ng Panginoon, nagagawa natin para ma-achieve natin yung crown. Right? Sa next na slide, ito si Mama. Nung umuwi kami sa Maasin. Just last Sunday na ilibing. Okay. Very interesting kasi sa gabi-gabi ng funeral service, lalo na sa Sunday ng hapon ng kanyang libing. Punong-puno yung church. Yung church ay ilang beses sa laki nito. Sabihin natin na 4. Okay. Pero punong-puno. Tapos ang dami mga nagsasalita ng kanilang mga eulogy, appreciation. Ang dami. Oo. And very interesting kasi ang kanyang ministry, alam mo, ministry niya lang sa church, tagaluto. Tagaluto lang. Pero tataka ko, bakit ang daming mga na-bless sa buhay niya? Kasi, ginagawa niya yon na may pusong pagmamahal. Okay. Naramdaman nila
yung paglilingkod niya. Kahit yung pastor nila doon, pinagmamalaki niya, sabi niya, wala akong nakitang ibang katulad niya na nagluluto, na may pagmamahal, na selfless, yung nakita nila sa church. Pero ganun din sa kanyang pamilya. And so, sigurado yan, may reward ang Panginoon para sa kanya. Sabi ni Paul, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Mga nauna sila. Susunod din tayo in the future. Pero katulad ni Paul, I pray na masasabi natin, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Dahil sa biyaya, sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Sa next na slide, ito yung sinusumpa pag nagpapakasal. Mamahalin kita, sabi, for better or for worse, till death do us part. Okay. Mangyayari talaga yung till death do us part. Yung pagmamahalan. Pero hindi lang pala ito sa mag-asawa. Minsan, yung kapamilya rin, even sa ating church, ilan na ba yung mga naunang members na nauna to be with the Lord? Till death do us part. Yun po yung pledge natin. Pero, pag minahal natin ang ating mahal sa buhay, minahal natin yung ating churchmates, pag wala na, no regrets. No regrets kasi minahal natin. Wala na. Kaysa yung, sana ginawa ko ito, sana ginawa. Ngayon pa lang gawin na natin. Can you say amen to that? Ngayon pa lang, mahalin natin, ipakita natin yung pagmamahal natin. Kasi darating yung time na ito, till death do us part. To close, basahin natin, sabay-sabay, na walang makapaghihiwalay sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Let's read together. I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither present nor the future, nor powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is ours in Christ Jesus our Lord. Sa Panginoon may forever. Walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pagmamahal. Hallelujah. Whether in this life or in the next life, we will continue to experience the love of our lover na si Jesus